programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kumusta mga kaibigan at welcome back sa aking channel. Narito ang aabangan natin sa FJ Batang Quiapo. Kita din si Tinding at ang kanyang apo na si Tanggol matapos ngang humingi siya ng tulong sa ina ni Inting. Saan matunton ang pinagtaguan ni Tanggol. Saya naman si Tanggol nang makita na niya ang kanyang lola Tinding. Agad niya silang nagyakapan at na-miss nila ang isa't isa. Lalo na si Marites na matagal nang hindi niya nakita ang kanyang ina na si Tinding. Nag-alala nga si Tanggol na baka may nakasunod sa kanyang lola Tinding. Ngunit iginiit naman ni Tinding na walang nakakita at nakasunod sa kanila. Lingid sa kalaman ni Tinding na matagal na palang sinusundan sila ni Rigor. Nagalit si Rigor nang mapanood ang maglola na nagyakapan dahil dito lang daw pala matatagpuan si Tanggol. Ang inutos kay Mando na tatawagan na ang kanilang backup na pulis para sugurin na nga ang pinagtaguan ni Tanggol. Bag sa kalooban ni Mando na tatawagan niya ang backup dahil madamay nga raw si Tinding. Ngunit walang pakialam si Rigor kundi sundin lang daw talaga ang utos niya ni Mando. Wala nang magawa si Mando sa utos ni Rigor. Habang sa presento na nagkagulo, nagulat na lang si Punggay at si Hector Victorino kung bakit nga daw biglaan ang pag-deploy ng mga pulis. Nalaman na lang ni Punggay at Hector na natuntunan na raw ang pinagtaguan ni Tanggol. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Punggay. Agad niyang tinawagan si Inting para ipaalam na papunta na ang mga pulis at kailangan na nilang lumikas. Agad namang sinabi ni Tanggol sa kanyang lula at sa kanyang ina na kailangan na nilang lumikas dahil paparating ng mga pulis at delikado nga ang kanilang sitwasyon. At nag-alala naman si Marites sa kanyang anak na si Tanggol dahil hindi nga ito sasama sa kanila. Pinaliwanag ni Tanggol sa kanyang ina na kailangan na nilang makaalis agad-agad dahil parating na nga ang mga parak at sila na ang haharap. Nalalaman ng husto si Marites sa kanyang anak ngunit wala na siyang magawa kundi sundin ang utos ni Tanggol. Maya-maya pa ay dumating na nga ang mga pulis at dito na nga nag-umpisa ang mga putukan at barilan ng grupo ang sinubukang pumasok ngunit wala silang nagawa kundi naubos lahat nila Tanggol. Kailang hindi alam ni Rigor, agad nang nakatawag si Punggay sa kanila ni Tanggol at pinaalam na maghanda dahil paparating na sila. Kaya naman nakahanda na sila Tanggol bago pa man dumating ang mga backup ni Rigor. Galit na galit si Rigor dahil hindi nga niya matamaan at hindi niya mahuli-huli si Tanggol. Na ng bakbakan, nakipagtulungan si Don Julio at Franco. At sa kasamaang palad ay bigla ngang natamaan itong si Franco sa galit nga ni Don Julio. Umugod si Don Julio at walang katakot-takot nga dito dahil natamaan na nga itong si Franco. Habang si Tanggol ay patuloy pa rin ang pakipagbakbakan ng mga kapulisan. Habang nakatalikod si Tanggol, bigla siyang tinawag ni Rigor kaya siya napalingon. Ngunit kitang-kita nga ni Don Julio ang pagbaril ni Rigor kay Tanggol na manghinarang ni Don Julio ang kanyang katawan. Tinalo ni Don Julio ang bala na para sana kay Tanggol. Kaya naman napasigaw na lang ng malakas si Tanggol sa kanyang lolo Julio. Ito na nga ba magtatapos ang buhay ni Don Julio at hindi na nga ba siya aabot sa Pasko? Yan ang ating pakatutukan at aabangan mga kaibigan dito lang sa FJ Batang Quiapo. Kung sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.